Matapos ang napakaangas na pagtalo ni Nagumo kay Minimalist, ngayon na i-review na natin ang chapter 47 and 48 ng Sakamoto Days, ay sa wakas masasaksiyan na naman natin ang laban ng Sakamoto versus Apart na isang matinding bakbakan na kung saan ay maipapamalas ngayon Sakamoto ang kanyang panibagong lakas. Yan at marami pang ibang ating matuto ngayon sa video to, kaya naman this is Mr. Mike at wag na natin patagalin pa, let's go! Sakamoto Taro! Nagsimula eksena dito kay Apart na nagsasalita na napaka-weird daw. Kakaiba raw ang galawan ni Sakamoto sa isang malaking tao. Habang dito naman kay Sakamoto ay nagtataka siya sa kung bakit di pa raw siya pumapayat. Nag-alala naman si Hisuke sa kanya, in which ay inalala naman ni Sakamoto ang ginawa ni Granny Mia sa kanya sa kung iyon ba raw ang dahilan kaya di raw siya nag-i-slim down ngayon. Maya pa ay inatake naman sila ni Apart at napakalawak ng range ng atake nito dahil na nakuha ni Apart ang binti ni Sakamoto na nagtataka siya habang hinihila niya ito sa kung bakit di pa raw niya napuputol ang binti nito na antigas daw ni Sakamoto. Kaya na may habang hinihila niya ito ay may nakuha namang isang tower figure si Sakamoto at mabilis na itong ibinato kay Apart na napansin naman ni Apart subalit tumama pa rin ito sa kanya. Kaya napasabi naman si Hisuke na tinamaan ba raw nila ito, ngunit may kita na sinalulang pala ni Apart ang figure gamit ang kanyang sinulid o thread mga kaibigan na sabing di raw siya makapaniwala. Nang makita ito ni Hisuke, napasabi naman siya na parang Spider-Man lang daw itong si Apart. Nasa isipan naman ni Sakamoto ay sabi niya na mabilis daw at matalino daw si Apart sa kanyang ginawang yan. Maya pa ay nagalit naman si Apart na sabing paano mo nagawa to? Kasi ang mga figure ay na-disarrange daw kaya mabilisan naman itong inarrange ni Apart na sabing walang hiya ka. Naka-arrange sana ito kanina. Nagtaka naman si Sakamoto sa ginawa ni Apart kasi alam naman natin mga kaibigan na ayaw ni Apart ang isang naka-disarrange kasi gusto niya ang organized mga kaibigan. Na isa talaga siyang perfectionist. Kaya na may napasabi lang sa Sakamoto na di niya raw nagigets ang ginagawa nito ngayon pero ito na raw ang kanilang chance habang busy pa raw ito na magpapaslim down na raw siya. Kaya dito na mabilis na kumilos sa Sakamoto para pumayat lang talaga siya. Subalit sa kabila ng kanyang efforts ay still nanatili pa rin si Sakamoto sa form na ito. Nasabi nito na bakit di raw gumagana ang kanyang tactic. Maya pa mabilis naman kumilos si Apart at nagawang mabalot ito ng kanyang thread. At inattempt niya talaga na patayin na talaga itong si Sakamoto subalit nagawa pa rin si Sakamoto na makawala na may kaunting galos lang. Nasabi sa isipan nito na ang mga chords daw na ginagamit ni Apart ay matutulis daw na medyo mahirap rong labanan ito kasi wala raw siyang daladalang armas ngayon. Nang nakita naman ni Apart ang pockets o bulsa ni Sakamoto ay na-disappoint naman siya lalo na sabing grabe naman ang bulsang yan. Siguro di talaga tayo makakapag-connect sa isa't isa. Habang sa isipan naman ni Sakamoto ay sabi niya na napaka-weird daw kasi na parang napakagaan naman daw ng kanyang pakiramdam ngayon despite na hindi siya nag-slim down. Matapos sa eksena niyan ay dito naman sa clinic ni Granny Mia ay maririnig naman si Shin na nagsasalita na sabing nasa 30% lang pala ang lakas ni Mr. Sakamoto ngayon. Well, 30% lang daw yan kung nasa mataba raw na form si Sakamoto. Nasabi naman ni Luna mahirap dong paniwalaan na ibig barong sabihin ni Granny Mia na masyado rong mabigat ang katawan ngayon ni Sakamoto. Nasagot naman ito na parte raw yan sa kanyang findings kasi kung isang tao ay matagal na rong humihinto sa ginagawa nito noon ay kadalasan sa kanila ay bumabalik daw sa kung ano sila dati. Kaya tanong naman ni Shin na so kailangan lang daw ni Mr. Sakamoto na magpapayat. Nasagot naman ni Granny Mia na kung siya raw tatanungin ang mga matataba ay may sarili din naman daw paraan ng paggalaw. Nagtaka naman si Lu kaya matapos ang eksena niyan ay balikin na Apart na ngayon papaatake na nasabing alam mo kung anong napapansin ko sa iyo ngayon na napakasama at bastos raw na tao nitong si Sakamoto. Nalagdag pa niya na wikang pinapainis mo ko sa maling paraan. Ang mga kagaya mo ay hindi marunong umintindi sa iba. Pinapagalit at pinapainis mo talaga ang mga kagaya ko nang di mo alam. Sagot naman ni Sakamoto na sa tingin niya ay hindi naman daw siya ganyang klase ng tao kaya sabi naman ni Apart na tignan mo nga yung sandals na suot mo. Na sa kanyang pagtingin ay pasigaw namang sabi ni Hisuke na grabe naman yung sandals mo. Paano mo nagawang maglakad-lakad na ganyan ang suot-suot mong sandals? Matapos yan ay dito naman kina Granny Mia ay sabi niya na ang pinakamalakas raw ng mga tao ay ang mga klase ng tao na nakakapag-adapt at nakakakilos raw sa napaka-efficient na paraan kahit na sa anumang kondisyon pa yan. Whether wala raw itong suot na sapatos o bali pa raw ang mga buto nito. Na di raw yan nagmamatter sa kanila. Na ang rason daw na nakapag-burn daw ng maraming calories si Sakamoto at nag-i-slim down sa pambihirang paraan ay dahil sa di raw talaga nagigets ni Sakamoto sa kung paano yun gumagana. Matapos yan ay dito naman kay Apart makikita na aatakihin na naman niya si Sakamoto. Subalit sa isipan ni Sakamoto ay sabi niya na ganun pala. Nasabi naman dito kay Granny Mia na siniko raw niya ang Dantian acupoint ni Sakamoto kanina kaya ang katawan raw nito ngayon ay maaaring makapagsabay na raw sa timbang na naidagdag nito sa pagiging mataba. Kung kaya't balik naman kay Sakamoto na ngayon nagtataka si Apart sapagkat mabilis daw na nawala si Sakamoto sa kanyang harapan kasi napunta na si Sakamoto sa likuran nito sabay sinuntok si Apart ng napakalakas na nagpapunta kay
kay Apart sa isang elevator. Nasabi naman ni Granny Mia na kung tatanggapin na raw ni Sakamoto ang kanyang sarili ngayon ay sapat na raw ang kanyang lakas na tinataglay para sa mga kalaban kahit di pa raw ito pumayat. Matapos yan ay may kita naman si Apart na di pa rin makapaniwala sa paggalaw ngayon ni Sakamoto na ngayon ay na-realize naman ni Sakamoto na ang benefits na ginawa ni Granny Mia sa kanya. Kaya sabi nito na magaling tandang Mia. Ngayon ay maka-counter attack na naman daw siya. Sabay papababa naman ngayon ang kanilang elevator habang sa isa pang elevator may kita ang magpamilya na nakasakay rito. Nasabi nitong isang bata na papapunta na raw sila sa tuktok. Naantindi raw kasi see-through daw ang elevator na ito. Maya-maya pa nagtaka naman ang isang bata na sa kanilang itaas ay may kita itong si Sakamoto na papahulog kasama si Apart dahil sa kanyang ginawang pagsuntok. Na habang nasa ere sila ay bumuelo pa si Sakamoto at sinuntok ulit si Apart mga kaibigan dahil na nakapag-land si Apart sa isang elevator. Na ang nasa loob ay nagtataka naman sa kung may nahulog ba raw sa ibabaw nila. Na sa ibabaw ay may kita na sinuntok na naman si Sakamoto si Apart at di lang yan, nilapitan niya pa ito at hinihagis. Subalit kumapit naman si Sakamoto sa isang bakal upang hindi siya tuluyang mahulog. At ganyan din ang ginawa ni Apart mga kaibigan na sa isipan naman ni Sakamoto ay not bad raw itong si Apart. Habang si Apart ay na-amaze naman kay Sakamoto na si Sakamoto lang daw ang nag-iisang tao na kung saan ay nakipag-connect raw talaga siya sa ganitong katagal na nagsisimula na raw niya ngayong ma-enjoy ito. Sabay tinanong niya si Sakamoto kung makikinig ba raw ito sa kanyang kwento. Nasagot naman ni Sakamoto na parang sa tingin niya ay mahaba-haba yung istorya raw na sasabihin ni Apart sa kanya na matatagalan daw talaga sila. Kaya na may kumuha naman si Sakamoto ng isang tubo ng bakal na sabing pasensya na ha, pero wala akong time sa mahabang storya na yan. Nasabi naman ni Apart na napaka-cold naman daw nito. Sabay inatake na niya si Sakamoto kaya pinaikot naman ni Sakamoto ang kanyang tubo dahil na nabalot ito ng thread nitong si Apart. Sabay inatake niya si Apart na bagyang nagpaatras dito. Nasabing naalala mo ba ang moment na una kang nakonekta sa mundo? Tanong naman ni Sakamoto na ano? Sagot naman ni Apart na ang tinutukoy ko ay yung unang pagkakataon na na-realize mo na hindi ka pala nag-iisa kasi siya ay naalala pa raw niya ng napakalinaw ang memory na yan. Sabay pinakita naman dito mga kaibigan ang flashback ni Apart na sabing nung bata pa raw siya raw ang klase ng bata na di raw talaga nafi-fit sa iba. Na habang may kita ang ibang mga bata na naglalaro ay siya naman ay mag-isa lang sa isang distance mga kaibigan na sa kanyang pag-uwi ay wala rin daw pakialam ang kanyang ina sa kanya. Niwala nga raw siyang memory ng kanyang ina na nakipag-usap sa kanya at di nga raw niya maalala ang boses nito. Pero nandyan naman daw noon ang kanyang ama na ang nag-iisang tao na mabait sa kanya. Pero busy lang daw ito sa trabaho at di niya raw ito gaano nakikita sa kanilang bahay. Nagsalita naman dito ang kanyang ama na bakit ganito raw ang pagmumukha nito ngayon na nakakain ba raw itong si Apart ng pickles. Ay naman dito kay Apart na mahal daw niya ang kanyang ama noon, in which ay sinabihan naman siya rito ng kanyang ama na wikang makinig ka. Ang nasa loob ng isang tao ay ang mas importante. Na kung ikaw ay isang mabait at honest daw sa ibang tao, ay sigurado raw siya na magugustuhan daw talaga itong si Apart ng mga tao kasi mabait na bata naman daw ito. Sabay binigyan niya ito ng regalo na isang doll na sabi pa niya gamit ang doll na hilaw Apart. Pwede ba kitang maging kaibigan? Natuwa naman si Apart sa regalo at isang araw ay lumapit naman si Apart sa mga batang naglalaro at tinanong sila kung pwede ba raw siyang makipaglaro sa kanila o sumali. Nasagot naman ng mga to na ha, sino ka ba? Weirdo. Napahiya naman si Apart at sa kanyang pag-uwi ay as usual ay wala pa ring pake ang kanyang ina sa kanya. At habang nasa loob siya ng kanyang kwarto ay sabi naman niya sa kanyang isipan na di raw niya nakukuha o hindi raw niya nagigets na bakit ayaw raw ng mga tao na makipagkaibigan sa kanya. May kita naman na masama na ang tingin ni Apart sa kanyang doll na na-imagine niya ito mga kaibigan na ang lalaking nagpahiya sa kanya. Kung kaya't sa sobrang galit nito ay sinaksak niya ang doll. Na nang nagawa niya ito ay napatawan lang naman siya sa kanyang ginawa. May kita naman na tinignan siya saglit ng kanyang ina pero hindi pa rin siya pinapansin ito. At sa paglipas ng panahon, habang patuloy pa rin siyang di pinapasama sa laro o pinapasali at dinededman ng kanyang ina ay may kita ang doll na puno ng saksak at pinagpuputol na niya gamit ang box cutter at pinagtutusok rin ng karayom. So, binevent out niya sa doll mga kaibigan ang kanyang galit sa mga taong yun. At isang araw, nang dumating ang kanyang ama mula sa isang trabaho, ay nakita naman siya ng kanyang ama na tila ba'y may ginawa at may mga dugo sa likuran nito. Masaya namang binati ni Apart ang kanyang ama. Nasabing mayroon lang daw siyang na nang nagsasalita pa lamang siya o nagpapaliwanag ay agad naman siyang niyakap ng kanyang ama na sabing pasensya na Apart. Magiging maayos lang ang lahat. Ipapacheck ka namin bukas sa isang doktor. Nagtaka naman si Apart sa kung bakit gagawin ito ng kanyang ama. Kaya kinabukasan ay during sa kanilang check-up ay sabi naman ng doktor na normal naman daw ang utak ng kanyang anak na wala naman daw tumor o kung ano-ano ang nasa utak nito na healthy naman daw ito. Sagot naman ng ama dito sa doktor na wikang walang problema. Paano nangyari yan? Sinubukan naman ni Apart na kausapin ng kanyang ama na ngayon galit na galit sa doktor na sabing, so ano ngayon? Sinasabi mo ba na pinagpuputol lang ng anak ko ang isang hayop tapos wala palang problema sa kanya? So ang ginawa pala ni Apart mga kaibigan nung nakita siya ng kanyang ama ay
chinap-chap niya pala ang isang aso. Na sabi pa rito nitong ama sa doktor na wikang, ang anak ko ang pinag-uusapan natin dito, sinasabi mo ba na isa siyang halimaw? Inawat naman sana ni Apart ang kanyang ama, subalit magkahalong galit at takot ang may kita sa mga mata ng kanyang ama na sinabihan niya si Apart na wikang, lumayo ka, ano bang problema mo? Matapos masabihan ng kanyang ama ay bigla namang nagbago ang paningin ni Apart, na parang yung kanyang dal na ang kanyang paningin ngayon mga kaibigan o pagtingin sa kanyang ama, kung kaya't kumuha naman ng gunting si Apart at inislash ang leeg ng kanyang ama, na nang bumagsak ito ay sinaksak niya pa ito na sabing, walang problema sa akin, wala raw problema dito sa kanya, na normal naman daw siya. Di naman nakatayo ang doktor sa takot mga kaibigan at sinaksak-saksak talaga ni Apart ang ulo ng kanyang ama. Matapos mapatay ni Apart ang kanyang ama ay tinignan naman niya ang utak nito at ikinumpara sa result ng kanyang CT scan, na sabi niya na, tignan mo ama, parehas lang po tayo ng ulo, parehas lang pala ang nasa loob nating dalawa. Sabay tumawa itong si Apart. Matapos ang malagim na flashback na yan ay balik dito sa present, dito kay Apart, na sabing simula raw nung nalaman niya na parehas lang ang kanilang utak ng kanyang ama ay doon daw niya nalaman na connected daw pala siya sa lahat ng mga tao, na for the first time ay nalaman daw niya na hindi raw pala siya nag-iisa, na parehas lang daw siya sa ibang tao, at ito raw ang kanyang paraan na makita ang kanyang koneksyon once more sa iba pa, na gusto raw niya makita ngayon ang nasa loob ni Sakamoto. Nasagot naman ni Sakamoto na mali yan, ang pagpatay ng tao ay siyang nagpapaputol lamang sa koneksyon, na dapat ay wag na raw itong manakit ng tao. Nagalit naman si Apart sa sinabi niya ni Sakamoto, na sa sumunod na eksena dito sa field na pinangyarihan ng laban ng Usaragi versus Dump noon ay maririnig naman si Shishiba na nagsasalita na sabing ang Torii Gates, sinasabing ito raw ang gate post ng mga Diyos. Ngayon imagine daw na uuwi ka mula sa trabaho at may kita mo ang front door mo na sira na at durog, na di ba napakasama raw niyan. Nasagot naman ni Saragi na, pero Mr. Shishiba, kumain ka rin naman ng pork cutlets dito kanina, di ba? Sagot naman ni Shishiba na, mga tira mo lang yon. Matapos yan ay may kausap naman si Shishiba sa cellphone na sabing hello, in which ay sagot naman ni Naguma na, oy Shishiba, tanong naman ni Shishiba na, may kinakain ka ba ngayon? Sagot naman ni Naguma na lunch break daw kasi niya. Nasabi naman ni Shishiba na, ha, may side gig ka ba dyan? In which ay sinabihan naman ni Naguma si Shishiba na, nakita mo ba ang list na ibinigay nila sa mga serial killers, na sila, ang JAA ay wala raw nakuhang info sa last page na kanila nakuha mula sa mga serial killers dito sa list, na kasabay niyan ay tinignan din ni Shishiba ang list mula sa bangkay ni Dump, na sabing, oh, tignan mo nga naman, ang Slur talaga na yon, na parang pinaplano raw pala sana nito ni Slur o ni X na pag-aawayin itong apat, na napaka-twisted at efficient daw niyan na plano. Nasagot naman ni Naguma na oo, sa tingin niya nagampanan na raw ng mga serial killers ang kanilang purpose. Natanong naman ni Shishiba na anong ibig mong sabihin. Nasabi naman ni Naguma na napaka-hassle daw talaga nito. Matapos niyan ay balik naman kina Apart na nagsasalita na sabing hindi raw talaga niya natitiis ang mga taong kagaya ni Sakamoto, na napaka-bastos at insensitive daw kasi nito. Kaya dito na umatake si Apart, na isang atake na nagpaputol talaga sa ibang bahagi ng tower. Kaya na may ang mga nasa baba ay di makapaniwala na medyo tumabingi raw ang tower, habang sina Hisuke na nasa itaas ay nagulat naman sa nangyari. Nagsalita naman si Apart na nakapag-decide na raw siya na pagkatapos daw niyang mapira-piraso itong si Sakamoto ay hindi raw niya i-arrange ang laman ito. Kaya sinabihan lang siya ni Sakamoto na wikang, wala kang alam pagdating sa koneksyon ng mga tao, kaya tatapusin niya na raw ang lahat ng to dito. Sabay may kita na seryoso na talaga si Sakamoto mga kaibigan. So napakatindi pala ng past ni Apart at ang kanilang labanan ngayon mga kaibigan ni Sakamoto at Apart. At patikim pa lang yan, kasi sa susunod chapter ay mas titindi pa yan dahil sa pagsali ng isang napakalakas na Order member. Kaya tutok lang, kasi back to back na bakbakan ang ating masasaksihan sa susunod na mga episodes. So dito muna natin tatapusin yung video sa last final nito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.